Sa hukay na may lalim na halos 300 talampakan, bababa ang magkaibigang Edimar at RG. Ang pakay nila, makakuha ng mga batong may ginto. Ilaw na nakatali sa ulo ang tangi nilang liwanag. Maingat ang bawat pagtapak. Isang maling galaw, pwede silang maaksidente. Doble ingat, saka dasal na lang. Sa loob ng mahigit 5 dekada, pagmimina na ang kabuhayan ng maraming residente sa kanilang lugar. Pero si Edimar, umaasang ito na ang huling buwan na papasok siya sa mapanganib na hukay. Plano niya ituloy ang kanyang pag-aaral. Si Edimar, mga 8 taong gulang pa lang nung nasubukang pumasok sa minahan. Ngayon, papakita ni Edimar sa amin kung ano yung sitwasyon sa ilalim ng buho. Susubukan naming babain ang hukay na pinagmiminahan ni na Edimar. Mag-iisang taon na mula ng hukayin ng grupo ni na Edimar ang butas na ito. Sa sobrang tahimik sa loob ng hukay, rinig ang bawat buntong hininga. Ang mga kahoy sa gilid ng hukay ang nagsisilbing hawakan at apakan pababa. Minsan nga, madulas-dulas ka dyan sa baba eh. Sa sobrang hirap ng pagbaba mo, magkakasugatan yung kamay mo, bababagsakan ka ng mga bato, malalaking bato. Titiisin mo kaysa naman sa malaglag ka. Buwis buhay din, pero yan, kailangan din talaga eh. Kaysa naman sa mamatay lang sa gutom. Pagbaba pa lang, hirap na. Habang lumalalim, mas lumiliit ang butas na dinaraanan namin. Kasya lang para makapasok ang isang tao. Last white ulit. Abutin mo to ng Paa? Dito ka bumaba na yung, bababa na yung kamay mo. Sa pagbaba pa lang, kaya mga first timer, mahirap na. Yung hangin, okay pa naman. Sana yung lupa, kaya medyo madulas na. Pag hindi ka talaga sanay, hindi mo alam kung ano yung susunod mo ahapakan eh. Ganyan. Okay yan? Huwag ka sa masyadong para makontrol na ganyan, baka dumulas ka bigla. Ganyan. Okay yan? Dito. Hawak ka dyan. Dito. Ito, sisimula na yung pagpasok sa unang tunnel. Medyo dito pa lang, huminipis na yung hangin. No? Oo nga, lalo pag hindi ka sanay. Pagkatapos babain ng butas, kailangan namang sumuot sa mas makipot na tunnel. Kaya nyo pa dito, pero doon madulas na doon. Ito, hindi namin yung taas niya. Kasi maliit. Dito maluwag pa to. Pangalawa pa nga lang nga doon. Wala pa nga kayo sa 1/4 eh. Isang gulot pa lang. Yan ang sikit na dyan. Kasi ito biglang ganito yung parang sa akin. Ayun ang sikit doon oh.
Ayun, oh. Sobrang delikado pero yun nga, palaging doble ingat. Pag nandito ka sa ilalim, ano ang iniisip mo para ipagpatuloy yung ginagawa mo sa kabila ng panganib? Yung makakuha ng maraming ginto tapos makauwi ng pera sa pamilya. Tapos yung yung sinasabing high grade na pero marami yung ginto. Tapos yung malaki yung kinilo yung kukuha ng ginto. 2 tubo ang nakalinya pababa ng tunnel. Sa isang tubo, dumadaloy pababa ang hangin mula sa compressor sa itaas. Ang isa namang tubo, hinihigop ang tubig mula sa ilalim ng minahan. Saan nagagaling ang tubig? Sa ilalim. Yung mga house na to, yun ang hihigop na. Okay. Pero kaming mga makina doon. Ito yung mga Malamig naman pala rito, no? malamig dito. Kasi may butos pa. Yung unang panganib, pag nandun ka na sa baba, may biglang sumunod o may dalang maso, kinatawag na yung bakal. Pag nalaglag yun sa'yo, pwede kang tamaan sa ulo. Pag yung usok, pag hindi ka sanay, mahilo ka, mahimatay ka dun sa loob. Pag yung hindi mo kaya yung resistensya mo, yung oxygen, parang hindi ka naman masyado makahinga. Lalo na kung yung butas niyo dun sa loob, walang tubig kasi yan lang kumukuha ng oxygen. Itong tunnel na ito, mga 1 taon na daw mula nung hukayin. Kabilang sa mga safety precaution na ginawa ng mga minero, yung paglalagay ng kahoy sa ibabaw. Yung iba naman makikita mo sa ibang portion, meron sa gilid. Protection yun, panlaban sa guho. Ito maliwanag dito sa ilalim dahil may ilaw yung aming camera. Pero kung aasa ka lang talaga dun sa ilaw na bitbit ng mga minero, ganito lang yung makikita.